Allah is necessarily a false god. We'll proceed to 1 minute introduction, starting to affirmative to negative. So affirmative, the floor is yours. 1 minute please, Mr. Timer. Ayan. Una-una, thank you sa sa platform, sa inyo, moderator, tsaka sa host, tsaka kay teacher, tsaka kay Rain, tsaka kay Yulday. Maraming salamat at napagbigyan ito, at ito kasi ay actually sinalo niya lang tong ano na to kasi ang imam ni sino ba yun basta yun si Awut sa Ulog, siya yung pumalit. Salamat na rin sa iyo Khalid, at sinalo mo yung yung debate. Yun lang, thank you. Ayun, thank you. Next na po, Mr. Opposition. May 1 minute ka po para mag-introduction. Ayun, hello sir. Malinaw po ba yung audio? So, I hope kasi this is my first time din sa debate, so pasensya na medyo nagkaroon ng konting aberya sa una. Yun na po. Maraming salamat din Sir Kai and sa lahat po. Ayun, thank you. So, now, proceed na tayo sa 10 minutes opening ni Affirmative. Ready ka na po ba, Mr. Affirmative? Hello, Mr. Affirmative. Ready na po? Pwede na mag-start? Okay, thank you. Yeah, sure. Go na po. Okay, una, bago ako magbigay ng statement, syempre, ng arguments ko, siguro, linawin mo natin yung mga hindi namin pinag-uusapan, no? We're not talking about the Christian God muna, kasi that's another debate. At ang pinag-uusapan namin dito is, kapag sinabi nating Allah, we're talking about the Islamic God, na yung Katunggali ko, which is siya ay isang Muslim. Ang tinutukoy natin dito pag we're talking about Allah, ang tinutukoy natin dito is the Islamic God. Okay? We're not talking about the general sense ng Allah, or i-translate mo yung sa Arabic yung God. We're not talking about that. We are being specific here. And then, gusto ko i-lay down yung definition ng God. Ang definition ng God is, I will adapt the Anselm's a definition. The greatest conceivable being, or is that than which nothing greater can be conceived, or greatest conceivable being. So, dalawa lang yung options ng ng Katunggali ko. Una, he denies that definition, which is very awkward, kasi admitting na hindi greatest conceivable being yung Diyos na tinutukoy niya, which proves my point na isa necessarily a false God. Ngayon, kung hindi naman niya i-deny, kung i-adapt niya naman yung definition, then doon tayo pupasok sa arguments ko. So magbigay muna ako ng ng formal argument. Premise 1, God is that than which nothing greater can be conceived, or the greatest conceivable being. Premise 2, a greatest conceivable being must possess all pure perfections or great making properties, eternally, independently, and in actuality. Premise 3, actual, eternal, and independent love is greater than potential or dependent love, which a solitary monad like the Islamic God or Allah is the only loving in potentiality until creation exists. A triune God, for example, is the loving in actuality from eternity. That's perfect love. So premise 4, existence in both the mind, which is conceptual, and reality, history, or for example, incarnation, is greater than existence in the mind alone. Allah remains an abstract concept. For example, Christ entered reality. So ngayon, premise 5, infinite holiness and justice are greater than finite. Compromise bookkeeping justice yung sa Islamic God, because you can actually earn your salvation through works. So a system of works implies God's holiness can be satisfied by finite human efforts, making that holiness finite. Premise 6, the greatest conceivable being must be sufficient archetype and source for all reality, which consists of both unity, like laws, logic, and diversity, multiplicity, personality, and relationship.
Premise 7, a strictly simple monad, one person, one essence, lacks internal diversity. If God is featureless one, then diversity is an accident external to his nature. It's not derived from within his nature, it is derived or he learns from his creation. He has no internal basis for the many. Conclusion, any being that is solitary, non-incarnational, and accepts finite work for infinite death is by definition lesser than a being who is relational, incarnate, and demands provides infinite satisfaction. Conclusion number 2, since the Islamic definition of Allah describes the lesser being, Allah doesn't meet the criteria for the greatest conceivable being. Therefore, a priori, Allah is a necessary false conception of God or false God. Conclusion number 3, a God who is unity in diversity, or for example, Trinity, is a greater and more sufficient explanation for a universe of unity and diversity and solidarity than a solitary monad. So that's the syllogism. Siguro para magkaroon din ng structure yung opponent ko para sa rebata o sa mga gusto niyang itanong sa akin or i-debunk or whatever. So punta tayo sa ano ba tayo, sa greatness, no? So pag pinag-usapan natin yung greatness kasi kailangan if halimbawa you are proposing a God and then I can actually conceive a greater God than your God, then your God is not actually the God. I'm not saying that Allah is not a God. All I'm saying is He's not the God that we're talking about here, the greatest conceivable being. So, number 2 is yung failure of existence. Okay? The Islamic God remains conceptual because hindi siya nag-enter ng reality, hindi katulad ni Christ. So, ang question dito is, ano ba yung mas greater? Yung mag-exist ka lang conceptually or mag-exist ka in reality, which Christ entered creation. Next, the failure of love. Okay, the problem with the Islamic conception of God is the love. Let's just punta mo tayo sa love bago tayo pumunta sa perfection. Ang love is relational. There must be an object of love. Ngayon, lumalabas ngayon dito, kung siya ay nag-iisa prior sa creation, yung love is just a potentiality. It's not actualized. Like for example, in the Trinity, eternally actualized ang love. Ang perfect love ay eternally actualized. That's why they can share that and reality can be explained through the nature of God. Pero sa Islamic God, how can they explain yung love as a potentiality? That's a lesser conception of God than being the actualized perfection of love within the Trinity. So, explain, para sana ma-explain ng opponent ko kung ano yung conception ng love, o paano yung eternal love, sino yung object niya ng love, or natuto lang ba siya after the creation, doon lang ba siya natuto ng love, o doon lang ba na-actualize yung love, something like that. So, di ko naman maubusan ako ng oras. So, sa problem of the main, one and the many, siguro i-question na lang sa akin para mas okay. Okay, sunod is yung holiness. Hindi pwede maging mas holy. Like for example, sabi ko nga, if I can conceptualize a greater God than the Islamic God, then the Islamic God is not the God, kundi yung greater God na na-conceptualize ko, right? So, let's talk about holiness. Sinasabi ng mga Muslim na you can actually earn your way to salvation through your good works. Okay, here's the problem. The problem is, how can your God be holy? In perfection holy. Kung pwede pa siya makipag-transact ng works para magiging net positive ba? Parang for example, may konti kang ginawang maganda and then may ginawa kang masama, i-minus natin. That's not a holy God. That's not a holy God. That's, kumbaga lumalabas yan na he can be bribed by good works of a sinner, which cannot enter the sight of God sa Trinitarian sense, sa Trinitarian conception of God. So, hindi pwede na yung holiness
and at the same time, your way to salvation is actually works, that cannot happen. Dahil ang pwede lang mag-satisfy nung works, yung good works na yon, is God Himself. Siya lang yung pwede magbayad nun kasi siya rin yung naniningil nun, siya rin yung standard nun. So kung sinasabi ng Islam or ng opposition ko na you can actually go to heaven because of your works and not by faith alone, na ginawa, like for example sa Christian God, sa Christianity is yung ginawa mismo ni Christ kasi He is God Himself. Kung hindi ganoon yung conception mo, then your God is necessarily not holy, because I can conceive the holiest God than your God. Kasi in Christian God, hindi mo kayang ma-earn yung salvation mo. But in the Islamic conception of God, you can actually earn that. So, with that, the conclusion is, if Allah cannot manifest in reality, cannot love without a creation, cannot maintain infinite holiness without compromising justice for works, then Allah is not the greatest conceivable being. He is a lesser being. And by Anselm's logic, a lesser being is a false God. So I look forward to my opponents explaining how solitary, distant bookkeeping, tsaka how can that be a definition of perfect fit for the greatest conceivable being. Thank you. Okay, tapos na po ang opening statement ni Mr. Affirmative. Let's proceed naman to opening statement of Mr. Negative. Mr. Negative, you have 10 minutes. Once you speak, you start. Okay, umpisa na. Okay, hindi pa po ito yung sasagot po ako sa tanong ni Sir Kayo po, ano? Tama po ba? No, magpo-provide ka po ng statement for the rest of 10 minutes. Katulad na ginawa ni Okay, thank you, sir. Yun na, sir. Una pala, Sir Kayo, sinabi niya na kasi agad na hindi natin pag-uusapan yung God of ng Christians and God of ng Jews or Muslims. So, pero kasi sa opening statement ko, ito yung sa statement ko. So, is it okay na mag-proceed pa rin if ayun nga sa opening statement ni Sir Kayo? Sure. Hello. Ano po bang post time nga. Ano po yun? Ano po yung clarification ulit? If sinabi kasi ni Sir Kai, if hindi natin pag-uusapan yung Diyos ng Kristiyano at Hudyo, para may clarification lang po ako dun, Sir Kayo, kung ano yung ibig sabihin. Actually, I think you can argue naman doon sa opening statement mo na siguro sabihin mo na kung di natin pag-uusapan yung Christian God and then get to mga something like that. I think it's okay if you continue. Thank you, sir. So, why Allah is necessarily not a false God po, ano? So, as a ex-Christian, ang opening statement ko po ito. So, sa logic natin, may isang Diyos at hindi siya false God kung siya ay ibang being o object of worship. Hindi dahil magkaibang doktrino o pagkakaunawa ng tao tungkol sa kanya. So, yung pagkakaiba ng paniniwala sa interpretation, hindi yun yung identity ng Diyos. At sa logic, parang ang maling magkaibang description ng isang being ay hindi automatic na lumilikha ng ibang being, pero iisa pa rin siya. So, ang Diyos ng Old Testament and Christian, Diyos din naman yun ng Muslim. So, parang how come na false God if we worship the same God? So, parang again, hindi necessary false God ang Allah. Ang pinagtatalunan dito ay yung pagkakaunawa sa Diyos, hindi yung mismong Diyos na tinutukoy. Yun lang po ang opening statement ko. For clarification, nawawave na po ba ang 8 minutes? Hello? Mr. Opposition?
Okay na po. Okay na po. Kasi pwede pa po kayo maglatag ng counter-arguments para may foundation po kayo. Sayang po 8 minutes. No, Okay na po yan. Okay, wave na raw po yung time. We will proceed naman for 10 minutes cross-examination, affirmative to negative. Iko-cross-exam ni affirmative si negative. Okay, okay na? Okay po, sige po. Proceed na po kayo. Khalid, sabi mo kanina, gusto mo lagyan ng distinction yung, sabi mo kasi, we are worshiping the same God. Then, ang binibigay mo distinction is, you're talking about the conception of God or the perception of the interpretation of God, right? Tama ba? Correct po. Okay, so, yung conception mo ba ng Diyos, is yun din ba yung sinasamba mo o hindi? Yes. Okay, so there's no distinction sa pagkakaintindi mo ng Diyos mo at yung sinasamba mo ng Diyos mo. Tama? Pwedeng pa expound po. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo is kung ano yung conception mo at yung perception mo ng Diyos na Allah, yun din yung sinasamba mo, right? Yes. Okay, yung conception ba ng Trinitarian at conception ng Muslim, parehas ba sila ng conception ng God in every aspect o hindi? No. Hindi. Okay, so nag-agree ka na magkaiba sila sinasambang Diyos, correct? Partial kasi sa Trinity, isa lang po ang Diyos, yun, tama po ba? Correct. Pero three ako person. yung question. Kasi ako yung question. Okay. So, okay. Sige, pakisagot na lang. So, magkaiba ba? Magkaiba po kasi sa inyo isang Diyos lang but 3 persona. Pero sa Muslim, strictly monotheistic. One God. So, okay. So, in that, doon sa sinabi mo lang, doon sa fact alone na yun, parehas na ba ng sinasamba ang Kristiyano at ang Islam? Ang Muslim? Yes. Kung ang Diyos ng Kristiyano ay ang Father, then meaning we have the same God. No, kasi tama ba na ang sinasabi mo is ang sinasamba mo lang kamo is yung Father na tinutukoy nyo na sa conceptualization na God? Tama ba? Okay. Get sir. Yes, sir. Okay, so yun lang yung sinasamba nyo, tama? Yes po. Okay, so tanungin ko ngayon, paano nagkaroon ng love eternal? May naniniwala ka ba, nag-agree ka ba sa definition ko na binigay kanina na the greatest conceivable being, that's God? Yes. Okay. So, ibig sabihin, nag-agree ka rin na in all perfection, dapat present yun sa God na sinasamba mo, correct? Yes. Okay. So, present ba yung perfect love and eternal love sa Allah na sinasamba mo? Yes. Can you explain how? Ang claim niyo po kasi doon kung bakit hindi. May sinabi po kasi kayo doon kung bakit hindi siya present kay Allah. Tama po ba? Tama. So, gusto ko marinig sa'yo kung paano naging unang-una eternal yung love kay Allah na sinasamba mo and then paano siya naging perfect sa sinasamba mo. Okay. Sa love po kasi natin, sa theology natin, both sa Christian and Muslims, ang love ay lagi may kasamang justice. So kung babalikan po natin yung opening statement niyo po doon, parang may nasabi po yata ka na hindi nag-exist yun kay Allah kasi wag mo i-explain, siguro wag mo explain na lang sa akin. Mag-object lang tayo sa moderator para proper tayo. Okay. Tapos time objection po ba? Mag-object ako. Kasi ang question ko kasi is explain to me kung bakit perfect, eternal, perfect love, tsaka may love doon sa Allah na sinasamba niya. Pero ang sinasagot kasi is yung opening ko na bakit hindi. Ang gusto ko malaman is bakit oo. May counter objection po ba tayo, Mr. Opposition?
Sorry, sir. Ano po? Do we have counter objection? Sasagutin ko po si ngayon po. Sasagutin na. Okay. Wait lang para may clarification. Mr. Affirmative, can you repeat the question? Then after that, sagot na lang Mr. Opposition. Please, pagkasyahin ngayon 20 seconds lang. Okay. Sagot na, Mr. Khalid, sabi mo love, perfect love, eternal love ay present kay Allah, correct? Yes, sir. Okay, pwede mo ba sabihin sa amin na paano magkakaroon ng love unang-una kung walang object ng love prior to creation sa conception niyo ng Diyos? Sorry, hindi malinaw sa akin yung tanong. Kailangan ba ng object ang love? No, I can't answer that, sir. You can? You cannot? Yes, sir. Okay, so Hindi clear sa akin yung tanong, sir. kapag ba ang pagmamahal, malalaman mo ba ang pagmamahal kapag may object ng pagmamahal o okay lang na walang object yung pagmamahal? Sorry, sir. I can't answer that. So, okay. So, paano magmahal si Allah na sinasamba mo? He's all merciful, sir. All loving. Sufficient yung wisdom. Okay, pula tayo sa all-loving. Paano siya naging all-loving? Pagmahal sa lahat ng bagay. Pero siya lang yung okay, mapagmahal sa lahat ng bagay, pero siya lang yung sa eternal past, prior to creation, siya lang yung nandoon. Sino yung minamahal niya? Lahat ng ginawa niya, sir. Hindi, wala pa kang ginawa prior to creation, meaning wala pang ginagawa. Siya lang yung nandoon. So, ngayon, sino yung minamahal niya? Sorry. So, kailangan na meron muna siyang minamahal. Kahit wala pang nag-exist. Hindi. Di ba tama ba na sinasabi mo na present na yung love, yung perfect love, eternal yung love. So sinasabi mo nung bago pa magkaroon ng creation, ibig sabihin na present na sa kanya yung love. Ngayon, ang question ko is, sino yung subject, sino yung object ng pagmamahal niya kung wala pang creation? I don't know, sir. Okay. So, ibig sabihin, pagkatapos ng creation, sino na yung object ng love niya? Or ano yung object ng love niya? Lahat ng nilikha niya, sir. Okay, so ibig sabihin, lumabas lang yung manifestation ng pagmamahal niya nung may creation na. Tama ba? Hindi ko rin masagot yan, sir. What do you mean? I mean, Explain. sa konsepto ng love, kung ikaw ba yung mag-isa, hindi ko masabi na mahal niya yung sarili niya. Kaya hindi... Oh, so merong object, sarili niya? Hindi ko sinabi yun, sir. So parang it's just a question lang din. Parang hindi ko siya masagot kung nag-i-exist na ba ang love kahit wala Okay, pang creation niya. Okay, so agree ka na ang love is relational, tama? Yes. Okay, so without relationship, there's no love, tama? Parang hindi ganun ang definition ng love, sir. Okay, ano yung definition of love? Pakibigay sa akin. Yun nga, kagaya nga ng sabi ko. Pero I cannot speak na wala naman sa tinuro sa amin, for example, sa atin. No, na mahal niya yung sarili niya lang. So, pero sa konsepto natin ng love, maaaring ang relationship sa sarili mo, ang hindi mo naman need ng karelasyon para sa pagmamahal. So okay, ang ibig mo sabihin, nung prior to creation, hindi mo kailangan ng relationship para magkaroon ng love, pero pagkatapos ng creation, kailangan mo ng relationship para magkaroon ng love. Tama ba? Sorry, sir? So sinasabi mo is yung love is hindi kailangan niya ng relational prior to creation, bago gawin ang creation, pero kailangan siya maging relational doon kapag ginawa na yung creation. Tama ba?
Hindi kasi parang hindi na siya tumutukoy sa pagka-Diyos, sir. Parang ang ala kasi parang eto, sir. Stand ko dito. So, Hindi naman niya kailangan ng human-like emotions ng para sa atin because being God is perfect. Yeah, pero sinasabi mo lang yan, pero gusto ko nga malaman yung proof. Ano nga yung pwedeng mong i-argue without actually going circular reasoning na yung love is nagmamanifest kahit pa wala yung creation. Nagmamanifest ba yung love nung kay Allah o hindi? Hindi. I cannot answer that, sir. Okay, Hindi ko ngayon, alam. ano mas greater? Ano mas greater? Yung nag-exist conceptually o nag-exist in reality? Do you have to choose, sir? Yes, I think so, yeah. Ano mas greater? Both. You mean, so nag-agree ka na kailangan mag-exist in the mind and in reality, tama? Yes, sir. Okay, so paano nag-exist si Allah in reality? We don't know that, sir. Okay, I think I'm done. Thank you. Okay. Before we proceed to another cross-examination, negative to affirmative naman. Pero pag meron yung clarification, pwede yung i-up sa mod para makapag-pause time tayo so that hindi nakakain yung 10 minutes for cross-examination. So, yun. Mr. Affirmative, pwede ka na po magsalita and your timer will begin when you begin to speak. Okay na po, Mr. Opposition. Hello. Hello, sir. Again, Sir Caio. Ang first question ko lang po is, paano ba natin dinidefine ng malinaw kung ano ibig sabihin ng false God sa hindi pa ninabala lang? When we say false God, we're talking about not the God, hindi yung nagpo-possess ng great making properties. So, pwedeng ang isang bagay kasi is maging God, which is a false God, like an idol. God pa rin yun, pero false God. So, that's how we define it. So, parang sa identity rin ba dito, sir? Parang tinutukoy nito. Correct. So, sorry. Kasi ang hinanda ko kasi dito ay we have the same God din naman, sir. Pero iba lang ng interpretation. So, parang gusto ko sanang i-question is... Which I disagree. What's the question? The question is, I think it will be irrelevant, pero I will ipaput ko pa rin sa table na if Allah is false God, then the God of Jews and Christian is false God then. I disagree. Is that a question? Again, sir? Is that a question? Yes, Kasi sir. sabi mo, if the Allah or Islamic God is false, then the Christian God is also false. Tama ba? Tama ba yung ano? Yes. Okay. If I disagree with that kasi that's in reverse. Ang tawag dyan is illicit perversion. Actually, kapag hindi totoo yung God of the Christians, it necessarily follows na false din si Allah na sinasamba ng Muslim. And not the other way around. Okay, so we're not talking about the theology rin naman, no? So parang more on... We can talk about it. Okay, sir. Siguro, sir. Ito, kung iba rin ang interpretasyon natin sa pagka-Diyos, no, sir? Kasi Trinity and Jews and Muslim. Kung si Allah rin ay totoong creator, hindi ba parang logically may object pa rin siya sa perfect care of love?
Actually, I disagree kasi maraming claim ng creator. Actually, yan yung din yung naging issue kay Nico David. Sorry kung nadami si Nico David. Pero dito sa Pascal's Wager, you can actually eliminate the false religion or false gods by process of elimination. So, lahat ng mga creator, maraming claims ng creator, but it doesn't necessarily follow na true God yun. But the God of Jews sa Old Testament, sa Bible, ay same identity sa Diyos sa Quran. I disagree. Okay, sir. I'm good with it. Wala na po bang further question? Wala na. Okay, for recording lang for clarification, winiwid na po ba yung time? Mr. Opposition? I'm good. Okay. So, proceed na tayo for the rebuttal statement. Mauna po ikaw, Mr. Opopon. You have 5 minutes and the time will begin when you begin to speak. Pwede na po, Mr. Opposition. Hello, sir. Ako po. Ayun. Thank you sa pag-ano, sir. I don't have any, I'm all goods and thank you din sa opportunity na mapagbigyan sa debate, though first time ko to. So, gusto ko lang din linawin kasi na, though, yun nga, nasabi naman ni Sir Kayo na sinalo ko yung topic. But, to be honest, hindi rin kasi ito yung prepare ko for this debate. So, mas pinaghandaan ko yung debate for kung sino ba yung tinutukoy na Diyos ng Muslim at kung ano pagkakapareho ng Diyos ng Christian. So, yun. So, kung mabibigyan pa ng chance, so, siguro, pwede mong, kung okay lang, ayun, mabigyan pa ng chance for other debates kung hindi man ito, ayun. Malaking tulong din kasi kahit paano, may nakausap din patungkol dito sa religion na pinaglalaban ko. So, thank you, Sir Kayo. Thank you, Sir Rain. Thank you po sa lahat. For clarification ulit, are you waiving your 3 minutes pa? Yes, sir. Okay. So, para sa time yun, thank you. Proceed naman tayo for the rebuttal statement of affirmative. So, your time will begin when you begin to speak. Okay, unang-una, ang title namin kasi is Allah is necessarily a false God. So, ang sinabi ko rin dyan, nakalagay dyan is a priori. So, by reason alone. Ngayon, ang starting point kasi dito is we have to define God, and he agrees with the definition of God that than which no greater can be conceived. So, kailangan natin i-ground lahat ng argumento from that definition kasi doon natin i-map out yung God claims. Because as far as I'm concerned, every religion is just a God claim, right? Ngayon, we map that out sa reality a priori. Then that's the only time we try to debunk the religion or, like for example, in this case is the Christian God. So ngayon, I'm not really sure kung ano ang reasoning ng opposition kung bakit sa tingin niya sa law of identity is dahil may pagkakaparehas, therefore same God. I disagree with that kasi nga doon pa lang sa nature ng sana nga kala ko nga matatouch yung the problem of one and the many. Kasi kung titignan nyo, 3 persons, 1 being, right? So there's that nature itself ng Diyos ay nag-manifest sa reality. Like for example, the different personalities of people, tapos may laws. That's the entanglement of the absolute and relative truth na naging subject din yata ng debate dito ni Itis teacher. So ngayon hindi kayang explain yon, at pangalawa, yung holiness ng alam nila is actually a cheap holiness dahil you can actually
earn your salvation through works. The holiest God cannot accept that. You cannot bribe yung perfect God through your works because you're a sinner. This is not a negative. Kasi ginagawa nilang mere bookkeeper yung Diyos. So doon pa lang sa conception na yun, we are actually worshiping different God. Hindi tayo same God. So that's why I asked cross-examination kung yung conception mo ba ng Diyos, yung interpretation mo ba ng Diyos, yun ba din ba yung sinasamba mo? He said yes. Okay, so there's no distinction kasi grounded yung pagsamba mo doon sa pagkakaintindi mo sa Diyos na sinasamba mo. So it's not a matter of interpretation. It's a matter of reason na hindi na-shoot sa greatest conceivable being yung Allah na sinasamba ni Khalid, nadapa sa attributes ng Diyos, ginawang cheap yung holiness, ginawang cheap yung justice, ginawang yung love is after the fact, meaning yung sinasamba niyang Diyos is natuto ng pagmamahal after the creation or during the creation, which renders the love of his Allah a potential love, not an actualized love. Like for example sa Trinity, hindi lang siya actualized siya, eternal siya, perfect love siya because it's relational. Independent yung love sa creation. Pero doon sa Allah na sinasamba ni Khalid is actually dependent sa creation. Kailangan niyang gumawa ng creation for him to manifest love. But the problem is in the Christian conception of God, create niya lahat because of his it's a derivation of his nature. He wants to glorify himself. He wants to share love with the creation. Hindi niya kailangan ng creation to manifest all of these things. He already has it, and hindi niya kailangan ng ibang tao, ibang creation, dahil andun yung Son, andun yung Holy Spirit. Love becomes relational, and then it becomes perfect because it's not selfish. So dun pa lang tapos na usapan natin. Thank you. And nga pala, yung existence na tinutukoy sa kanila, it remains conceptual. Sa Christianity, the God that we're talking about, the God we worship, entered creation and dwelt among us. Thank you. Ayun. So, tuloy pa ba natin to hanggang cross-examination? Or direct closing? Tanong mo kay Khalid kung gusto niya, baka hindi na. Mr. Opposition? Yes sir, sorry. Medyo naglalag lang. What's the question? Tuloy pa ba natin to hanggang second cross-examination or wave na natin? Diretso na tayo closing? Yes, I already, since this is my first time, sorry, hindi na ako nag-proceed sa course examination. So, yeah, nag-end rin sa closing ko. Ayun, so, direct na closing tayo. Pahig ka ba dun, Mr. Affirmative? Okay lang. Oh. Sige, nagtala tayo sa closing. Pahig na tayo sa closing, okay. So, you have 5 minutes for closing statement, Mr. Opposition. So, and time will begin when you begin to speak. Hello. Yun, sa closing ko, since again ang stand ko iba lang yung interpretation ng different religion, it doesn't mean na hindi na yun yung tinutukoy na Diyos. So Allah is also the God of Christian and God of Jews. Siya pa rin yun. So iba lang ang interpretasyon, but pareho ng tinutukoy. So kung siya ang creator at siya ang lumalang kay Eva at Adan, siya pa rin yun. So that's my standpoint. And sa panghuli ko, thank you Sir Kayo, thank you sa lahat ng sa pagkakataon ng chance na mabigyan ako ng ganito. This is my first time na pag-debate, at I hope na makapag-debate pa, and I'm pretty sure na paghahandaan natin to pagka may a chance pa ulit kay Sir Kai. Thank you.
you, thank you. Okay, Mr. Ay, okay na. Okay na pa. Sorry, nagalag ako. No-wave na ba? Okay. Wait lang, red ping ako. Ayun. Okay, proceed naman tayo for the closing statement for the affirmative. Time will begin when you begin to speak, Mr. Affirmative. Okay, first of all, akala ko unang-una talaga magiging, sorry sa lahat. Sorry. Kasi ang inaakala ko talaga, this will be, pinagandaan ko pa naman yung syllogism ko. Pero okay lang. Siguro ang magiging consolation ko dito is siguro maparealize sa kay Khalid na, kasi sabi niya sa akin galing siya sa Christianity and then nag-convert siya sa Muslim. So, siguro, ang pinaka-pain ko na lang sa kanya dito is re-evaluate his position and maybe you are being deceived or maybe meron kang nakita or meron kang experience sa Christianity na you don't like and walang issue doon. Pero siguro ay, masabi ko na sana ma-re-evaluate yung position niya because you may be worshiping the wrong God. Kaya siguro pag-isipan mo lang mabuti. Sana kapag bumalik ka dito, I will be the first person to welcome you. Maraming salamat sa inyo lahat at sa platform Atheist Teacher. Ayun. So, magka-question pa ba yung mga viewers or diretso na tayo? Gusto nyo ba na magka-question and answer? Tanong mo, okay lang sa akin kung okay sa opposition. Okay lang ba, Mr. Opposition, magkaroon ng question and answer? Mr. Opposition. Sure lang, sir. Go lang po. Sure lang, okay. So, 20 minutes please, Mr. Timer. Tapos up tayo ng mga guests natin. Ilang minuto? 20 minutes. Hi, Sir Caillou. Hello! May tanong kay Sir Caillou. Sa definition mo ng God or sa kung paano mo naiintindihan yung isang God na pinapaniwalaan mo, necessary ba na all-loving yung God at all times? Yes, it is, pero iba yung categorical lang kung sino yung object ka. So, yes, at all times. Okay. Yun lang. Magdadagdag pa ba o isa lang? Isa lang na. Sige, thank you. Pwede ka pong follow up as long as inalaw ni Mr. Affirmative. Oh, okay lang kung may gusto kang follow up. Yung pagdating sa since yung God na pinapaniwalaan mo is yun yung sa'yo mismo personally. Ngayon, kapag i-compare mo siya doon sa mismong sa Muslim, kay Allah, kumbaga, matatawag pa rin ba na all sorry. Ulit, matawag pa ang counted pa rin ba siya na all-loving yung action na ginawa ng God kung yung action na ginawa niya is against doon sa sa mismong perception ng tao na ginagawa niya ng action? Like example, kailangan kong gumawa ng masama para maging mabuti yung buhay ng mga taong nandito. Sabi necessary kong gawin i-wipe out yung ganito. So yun ba ay counted pa rin siya as all-loving? Yeah, kasi kasama yun sa justice, we all sin. So the moment you actually commit your sin, it demands justice swiftly. And then actually God is actually extending mercy to those people who haven't repented. Dahil yung patience na yun, technically lahat tayo mapupunta ng hell. And that's through justice. That is still grounded on the love and also on the holiness of God. So yes, the answer is yes. Okay, got it. Thanks. Okay, light up soon na. State nyo mo po na kung sino tatanungin nyo and then proceed with the question. Hello? Wait lang bro. Okay, ang tatanungin ko si malinaw ba yung boses ko? Hello. Malinaw. Hello, malinaw ba?
Oo, malinaw. Malinaw pero naglalag. Nawala ka na ngayon, hindi na malinaw. Ito, okay na ba? Naka-red yung signal mo eh. Ayan, okay na yata. Ayan, okay na yata. Ito, ang tanong ko, Prag, sabi mo kasi kanina, para ma-share ni Allah sa pagkakaunawa ko, kailangan muna ng creation. So ang tanong ko, halimbawa graduate ako ng medicine or graduate ako bilang doktor, pero mas pinili kong maging businessman at hindi ako nagtrabaho bilang doktor, hindi ba ako pwedeng tawaging doktor? Pwede pa rin tawagin doktor. Wala ka, hindi kita naririnig ka. Nag-yata si Mr. Lightopson, no? Proceed tayo kay, Mr. Tinker. Hello, malinaw ba ang aking boses? Yes. State mo muna kung kanino ka magtatanong, then proceed with the question. Ayun, magtatanong ako kay Khalid. Hello Khalid, naririnig mo ba ako? Yes po. Okay, ang tanong ko sa'yo Khalid, nung binugbog ba si Muhammad doon sa Cave of Hira ni Angel Gabriel, tanong ko sa'yo, yung situation ba na yon ay gawain ng isang Diyos based sa paglalahad ng mensahe mula sa sa kalangitan? Yes. Okay lang magtanong ng pangalawa. So based sa Bible, sa mga revelation sa mga prophets, may parehong similarity ba na same sa nangyari kay Muhammad? I think kay Jacob. Nakipagbuno. Okay, salamat. Yun lang Khalid, salamat. Thank you. Okay, meron pa po bang mga akyat? Kung meron pa po, request lang po para magtanong sa affirmative and negative natin in the topic of Allah is necessarily a false God. Tayo ba bro, pwede magtanong? Moderator? Pwede naman. Gusto mo magtanong? Oo, sana eh. Isa lang naman. Sige, go. Ang tanong ko kay Khalid, rinig ba ako Khalid muna? Sige po. Kaya maraming salamat bro, ito yung tanong ko. Sa pagkakaintindi ko at rinig ko sa kaninang debate nyo, sabi mo, kung sasabihin ng affirmative na si Allah ay isang peking Diyos, isang false God, bakit tututulan nyo ng affirmative? Yung Diyos ng Old Testament, ng Biblia, si Allah din naman yun. Ang tanong ko, si Allah ba ay may anak kagaya ng Diyos sa Old Testament bro? Kasi yung sa Old Testament may anak yun eh. So si Allah ba mayroong anak? Si Allah ay may anak. Sa pagkakaintindi ko po, tayo po yung tinutukoy na anak. So merong siyang anak bro, meron? Yung mga tao? Yes po. Okay. Sige, next. Okay, ATS Kiko, hello? Oh, hello, naririnig ba ako? Yes. Ang tanong ko kay Khalid, Khalid, pakilinaw ng sinabi mo kanina kung bakit iisa lang ang Diyos ninyong dalawa. Same God, pakilinaw. Yes po. Since galing din po ako sa Christianity, no? So, kung
aralin po natin yun, ang tinutukoy kasi ni Jesus na my Father is greater than I, at nananalangin siya sa Diyos, at sinabi niya mismo sa sarili niya na ako ay isang propeta ng Diyos, meaning hindi siya Diyos at never niya inangkin na siya ay Diyos sa salita niya mismo. Doon ko masasabi na pareho ang Diyos ng tinutukoy sa Bible at tinutukoy sa Quran, dahil pareho sila ng katangian, at sa maraming bagay same ang worship ng Old Testament at kahit si Jesus Christ. Yun po. Pwede ba ako mag-respond dun sa ni atheist, Okay, sige. Thank you, Khalid. Kasi may sunod na tanong ako sana kay Kayo. Pero sige, ikaw muna, Kayo. Sige, bali, anuhin ko lang, para clear tayo kasi baka may confusion sa same God, As far as I can go, I would agree na same God yung magja-judge sa amin dalawa, pero magkaiba yung Diyos na sinasamba namin. That's as far as I can go. Ang tanong ko, Kayo, ang dinideny mo is yung conception ng God ng mga Muslim, hindi yung actual God. Kumbaga, payag ka rin na same yung actual God ninyo. No. Ang ina-agreean ko is nag-iisa lang yung Diyos na magja-judge sa aming dalawa. Yun lang, hanggang doon lang ako. Pero yung sinasabi niyang Diyos na tinutukoy niya by law of identity, I disagree. And then yung sinasabi niya, conception na niya Diyos na sinasamba niya, I disagree. So, magkaiba kami na sinasamba. Magkaiba ng sinasamba conceptually or hindi malinaw sa akin magkaibang... Okay, sige. Okay, may mga magtatanong pa po ba? Kasi we still have at least 10 minutes or almost 11 minutes. Up lang po kayo kung may tanong kayo. And also kay Light Up Suna, okay na po ba yung signal? Kasi pwede pa po kayo magtanong if you want. Mamaya na ako bro kasi nasa biyahe na ako eh. Tamang kinig lang muna ako. Nice. Parang mas malinaw nga yung nasa biyahe ka. Sige, ingat. May mga tanong pa po ba para sa ating 84 million viewers? Pwede po kayo gusto ko iparating kay Kayo na kung okay sa kanya, kami naman ang magkaroon ng isang maginoong debate, mapag-usapan namin inshallah. Same topic ba? Gusto mo? Okay lang din naman sa akin gusto mo. Same topic. Ayan, yung argumento ko, yun na rin yung argumento ko na ibibigay naman eh. So, siguro sa one and the many lang ako mag-expound. Pero kung gusto mo, same topic, we can go. No problem. Kung same topic ang gusto mo, pero kung okay lang sana, mga 6 p.m. As in ngayon okay lang ba sa platform? Okay lang ba sa platform? Kahit sa platform bro, wala namang problema sa akin yung platform. Basta yung oras, 6 p.m. kasi yan yung free time ko. Sino mag-moderator? Ikaw nang bahala bro kung sino yung gusto mong moderator kasi sa akin wala namang issue kung magkaroon ng lutuan walang problema sa akin yan bro. Alam nga ka, binigla mo na ako tapos problema ko pa ngayon yung moderator. Sino ba? Kasi this teacher available. Kailangan kausapin ko si Eddie kung pwede siya mag-mod sa atin inshallah. Sige. Proceed tayo with the format natin. Sunod natin si Miss Jeka. Hello. Hello, I have questions for both Kayo and Khalid. For Khalid muna, why was it so difficult for you to answer yung question ni Kayo about dun sa love nung kay Allah without the creation? And then Kayo, what prompted you to ask that to Khalid? And pwede ba paki-explain din sa kanya yung significant ng question na yun? Okay, umpisa natin kay Mr. Khalid. Hello, Mr. Khalid. Hello.
Mr. Khalid. Oh, sorry, sir. What's the question? Can you repeat, Miss Jessica, yung question? Alas na to, Kalida. Charot lang. Bakit parang ang difficult mong i-answer yung question ni Kayu about dun sa love ni Allah without the creation? Like, how is it difficult for you to explain yung na may love si Allah without the creation? Yung prior nung creation? It's because limited po yung knowledge ko, unlike God, and we all agree naman kahit na Christian po tayo, hindi natin makaharap yung karunungan ng Diyos. So, doon sa creation, doon sa love na question, kahit hindi pa nag-i-exist, so ang stand ko po doon, di ba, hindi mo naman din kailangan ng relationship para magkaroon ng love. But again, I can't answer that kasi hindi ko po yun masasagot. Pero hindi ba pag hindi mo masyadong sorry. Follow up lang. Pero it makes me really wonder and think how deep your faith is about Allah if you don't really understand His love. I mean, akin lang naman yon. I'm so sorry if you find it offensive. That's it po for me. May question po ba? Sorry. May question po ba dun? Hindi, comment ko lang yun. Sige, kayo na, ikaw na. Okay. So, nahirapan kasi si Khalid kasi I think he's confusing yung it requires relationship for a perfect love. But in the Christian theology or in the Bible itself, God is love. Okay, so kailangan mong i-argue ngayon na how is that manifesting prior to creation. Kasi yung perfect love requires relationship. Yung perfect love. Okay, perfect love kasi ang love na present is mahal mo lang yung sarili mo. That's a selfish love. Okay? So, ando pa rin yung love, pero ang problem is the perfection of love. So, a perfection of love is yung relational, no? So ngayon, kaya siya importante, sa tanong mo kung paano siya importante, is because nawalan ng perfection yung Diyos na sinasampa ni Khalid. Okay po, that's it po. Paano ba bumaba? I-kick out nyo na po ako. Okay na po ako, thank you. Thank you. Sir Blind, hello. Hello, dinig ba? Medyo Yes. Ayun, natanong ko una muna kay Kalib. Dinig mo ba bro? Kasi baka paulit mo lang uli. Okay na po. Agree ka kanina, sabi mo na ang God should be the greatest conceivable being. And to be the greatest conceivable being, dapat hindi ka nagkakaroon ng potentiality. Kasi kung may potential ka, therefore there must be someone greater than you. Kasi may potential ka eh. So, si Allah, since nung wala pang creation, self-love lang ang meron siya, and then after creation, doon lang siya nagkaroon ng relational love. Diba, that is potential from actual. Potentially, may potential lang magmahal ng iba, then na-actualize lang yung potential na yun nung nagkaroon ng creation. Hindi ba lalabas na hindi na siya ang greatest conceivable being dahil nagkaroon siya ng potential? Anong mo doon? Opinion mo? Allah is, yun nga, sabi nga din ni Sir Kayo, same din naman at God is love. So, yung konsepto lang kasi ng, for example, yung love natin, like eros, yung selfish love, doon sa tanong nyo na tsaka lang nagkaroon ng love kasi nagkaroon ng relation, hindi yun yung stand ko na hindi ko yan masasagot kasi hindi ko maaarok ang talino ng Diyos or kung ano man yun sa kung ano ba yung konsepto ng love na kung anong meron ng human being.
Okay, follow up ko lang last question, Kalib. Sabi mo sa iyo as a Muslim, hindi mo maarok, hindi mo mapaliwanag paano nagkaroon ng love before creation. Hindi ba lalabas kayo na greater si Trinitarian God? Since sa Trinitarian God, madali mong masabi na meron na siyang relational love even before creation kasi from eternity past, meron na silang triune person na nagmamahalan sa isa't isa. So lalabas, mas greater si Trinitarian love kasi meron na siyang relational love even before creation. Sorry, pero parang hindi yata ganun yung concept ng Christianity po. So, ilinawin ko lang po So, yung Trinity na tinutukoy niyo po doon, nag-i-exist na talaga si Jesus Christ and the Holy Spirit with hierarchy. Ganun po ba? Walang hierarchy, pero yung tanong mo na kung 3 persons na sila even before creation, yes, nandun na yung si Christ, Holy Spirit, and yung Father even before creation. And yung 3 persons na yun ay meron ng relational love even before creation. So, hindi ba nalabas kayo na yung concept na yun ng Trinity is greater than kay Allah? Kay Allah, wala siyang relational love Again, I stand my point po. Hindi ko yan masasagot and hindi rin naman natin kayang i-prove na nag-i-exist na yung 3 sa creation. Kahit sa Old Testament, even the Jews, hindi rin naman sinasabi yan. Hindi, granting lang. Granting, assuming na meron na talagang triune person before creation at meron silang relational love. Granting without accepting. Hindi ba lalabas na mas greater siya since meron na siyang relational love and Allah does not have that? I can't answer that, sir. Okay, thank you, moderator. Yun lang po. Okay, last question for Tinker. Okay, Khalid. Sorry, may tatanong ulit ako. Tingin mo, si Muhammad sa si Jesus, pare silang prophet, diba? And then si Muhammad yung last prophet na sinend ng Diyos. Ngayon, sa dalawang yan, sino yung mas mataas? Sino may mas mataas na moral standard? Si Jesus or si Muhammad? Walang kompetensya, sir. Okay, last question na lang ito, promise. Kung nabubuhay si Muhammad ngayong panahon natin, gaano kataas ang probability or possibility na masama siya sa Epstein file? Hindi ko po yan masasagot. Okay lang, Khalid. Salamat. Ayun, so wrap up na tayo. Maraming salamat, debaters. Maraming salamat. Maraming salamat, Khalid, Pragmarites. Sa timer natin, si Wilda. Wilda, may shoutout ka ba? Ito lang bro, okay na to. Ayun, shoutout ako kala Blinds and Friends, Bebes Cartel, mga kapancake, yan. 80 million viewers natin. Tapos mamaya meron din tayong pre-debate na magaganap. I think it's on 8 yata or 9 p.m. dito din sa platform na to with the topic of moralities and illusion. Ayun, abangan ninyo. That's on February 21. February 21. So yun lamang. Thank you. May last shoutout ba kayo, guys? Thank you sa inyong lahat, Rain. Tsaka yung Nagana ako sa'yo bro, kaya nag-PM ako sa'yo para mapag-usapan natin yung debate. Pero sure ako na Shoutout 6 kay PM. Pragmarites. Congrats bro, congrats. Khalid, may shoutout ka ba? Last na. Wala po. Wala. Okay. Thank you. So, yun lang. Round tape. Bye-bye! Thank you so much, guys, and have a great day. Bye.